Balik normal na ang sitwasyon at serbisyo sa Makati City Hall at si Kid Peña nagsimula na rin hong magtrabaho bilang acting mayor. Mula naman sa Makati, may ulat on the spot si Teresa Andrada. Tere? Balik na nga sa normal ang operasyon ng iba't ibang mga departments dito sa City Hall. No? Sa aking likuran nga makikita nyo, wala na yung mga pulis, wala na rin yung mga monoblock chairs. Ang narito na lang ay yung mga sasakyan ng mga miyembro ng media, pati na rin yung mga residente ng Makati na nandito, nagpunta dito para makipagtransaksyon sa mga departamento dito sa City Hall. Alas 9 nga ng umaga nang dumating dito sa New Makati City Hall building si acting Makati Mayor Romulo Kid Peña Jr. Una niyang sinilip ang dating licensing office na kanya magiging opisina sa ground floor. Abala na nga kanina yung mga maintenance staff ng City Hall sa paglilinis at paghahakot ng mga nakatambak na gamit sa loob. Ang sabi ni Peña, mas gusto daw niya sa ground floor para mas accessible sa mga taga Makati. Inakyat niya ang ilang departments para makipag-usap at makipagkamay sa mga empleyado. Ilan sa kanyang inikot ay yung cash department, accounting at communications department. Nagbigay siya ng public address sa lahat ng mga empleyado kanina kung saan tiniyak niya na magpapatuloy ang normal na transaction sa ilalim ng kanyang liderato. Ang mga empleyado kanina na nakikinig ng public address, walang bakas ng pagkasaya o lungkot naman na makita sa kanilang mga mukha. Ang ibang nakikinig lang tapos ay tuloy na agad ang kanilang trabaho. Tumangging humarap sa GMA News ang ilang empleyado na ating nakausap kanina, pero ang kanilang concern daw ay baka hindi ma-renew ang kanilang kontrata dahil nga sila ay mga casual employees. June 30 daw kasi ang end contract nila at sabi nila ang worry nila dahil bago na raw ang liderato ng Makati City Hall, baka pati kontrata ng mga empleyado ay maapektuhan. Balik normal na nga ang serbisyo sa City Hall, ang mga departments nakakapagbigay serbisyo na ulit, maging ang mga regional trial courts, balik opisina rin ang mga empleyado. Pero sa 21st floor, Connie, kung saan nag-oopisina dati si suspended Makati Mayor Junjun Binay, tahimik at walang tao. Maging yung mga staff ng Office of the Mayor, wala doon. Yung receptionist na nakaupo doon sa receiving area malapit doon sa mismong opisina ng mayor, wala din. Ang naroon lamang sa 21st floor kanina ay yung building security, pati na rin yung mga ibang staff na ni acting Makati Mayor Peña. Samantala, ayon kay Peña, nakikipagtulungan sila sa Office of the Ombudsman sa mga dokumento na kailangan sa investigasyon nila laban kay Mayor Binay. Bukas daw ang kanyang tanggapan sa lahat na magiging investigasyon. Kung may testimonya na dapat ibigay, ay bukas silang gawin ito. Hindi pa raw niya nakakausap si Mayor Binay magmula kahapon, pero sabi ni Peña, matagal na raw na panahon na rin silang hindi nag-uusap. At yan muna ang latest mula dito sa Makati. Connie? Tere, yung nabanggit mo lamang tungkol doon sa mga empleyado na dapat ay nasa 21st floor na dating naninilbihan ito kay Mayor Junjun Binay. Ito ba ay may direktiba from the Binays na huwag pumasok o kusa sila talagang hindi pumasok bilang suporta sa kanilang alkalde? Well, Connie, dun sa information na yun, wala tayong nakuha from the camp of the Binays regarding their employees. No? Pero natanong natin si acting Mayor Peña tungkol dyan. Ang sabi niya, iniisip na lang niya, baka hindi pumasok today, baka dahil daw napagod, dahil na rin dun sa mga developments o sitwasyon the past few days. Ang sabi niya, hihingin nila from the personnel department yung listahan o yung pangalan ng mga empleyado dun sa 21st floor. At kung sunod-sunod na araw daw ay hindi papasok, siguro naman pag-aaralan nila kung ano yung mga actions na applicable under the law para dun sa mga empleyado na hindi pumapasok o hindi nag-aabiso at hindi pumapasok sa kanilang opisina. Ang panawagan niya nga sa mga empleyado, sana daw ay maging professional sila dahil daw hindi naman iisang tao lamang yung kanilang pinagsisilbihan, kundi yung mga residente ng lungsod ng Makati. Oo, Teresa, ilan ba yung pinag-uusapan nating mga empleyado ng 21st floor na nagsipag-absent ngayong araw na ito? Kung ano yung building security na nakausap natin kanina, ang sabi niya dun sa admin office ng Office of the Mayor, around mga 15, 16, 17 employees to. Tapos meron yung isang receptionist na nakaupo dun sa receiving area. So far, yung pa lang yung information na nakuha natin, kukuha tayo ng karagdagang impormasyon mamaya kung meron na bang listahan ng mga empleyado na makukuha yung tanggapan ni acting Mayor Peña tungkol nga dun sa pangalan ng mga empleyado. Dami nun, sabay-sabay nag-absent, Teresa, ha? Kung hindi naman napag-usapan, ano? Pareho sila na siguro ng mindset, ano? Pero alam mo, Tere, meron din tayong of course isa pang concern dahil yung mga empleyado na sinasabi mo naman na hindi pa regular at nangangamba na baka mag-end contract sila sa darating na buwan o sa katapusan ng buwan, meron bang binigay na direktiba o abiso yung ngayong bagong pamunuan ni acting Mayor Kid Peña tungkol sa kanila?
Specifically for the casual employees, wala siyang binanggit kanina, more or less blanket, no, yung binigay niyang statement na hindi naman daw siya gagawa ng mga aksyon na makakapagpahamak o makakasamad para dun sa mga empleyado. Ang sabi niya, so far wala daw sa kanya yung aspect of loyalty check, no. Ang gusto niya ay matiyak na lahat ng mga empleyado ay nagtatrabaho. Wala naman daw siyang nakikitang, hindi siya nagpa-promise kumbaga na hindi magkakaroon ng balasahan. Sa ngayon, ang kanilang titingnan ay yung performance sa mga empleyado. Kung sila naman daw ay nagtatrabaho, ay wala naman siya nakikitang dahilan para sila ay matanggal. Connie? Pero Tire, yung mga sinasabi mong 16 na mga empleyado doon sa 21st floor na nanililbihan diretso sa Office of the Mayor, hindi ba ito makakaapekto naman doon sa mga isinasagawang transaksyon o iba pang mga kailangang detalye para mapatakbo ng husto nitong si Acting Mayor Kid Peña, itong Makati City Hall? Yung mga staff na yun, Connie, ito yung sa Office of the Mayor. I think, no, I would like to think that yung mga tutulong dito kay Acting Mayor Peña sa kanyang tanggapan ay yung mga staff niya rin na nagsisilbi sa kanyang opisina. Dun sa 20th floor naman, kung saan yun talaga yung tanggapan ng Vice Mayor ng lungsod ng Makati. Aalamin natin, Connie, mamaya, no, kung ano yung magiging impact, if ever, dun sa hindi pagpasok nitong mga empleyado. Pero sabi nga ni Acting Makati Mayor Peña kanina, ayaw naman niyang isipin na hindi napapasok itong mga ito. No? He is inclined to think na baka naman napagod lang daw ito the past few days, lalo na doon sa sitwasyon kahapon. And he wants to see developments in the future days. At panghuli na lamang, Tere, yung mga casual employees na nangangamba na baka mawalan pa sila ng trabaho, sila ba unang-una sa lahat nakasweldo na dahil sila rin yung initially na nagrereklamo na hindi pa nakakasweldo nung mga nakalipas na araw at nagsimula itong gulo dyan sa Makati City Hall? Naku, alam mo, Connie, kanina, medyo matipid yung kanilang mga ikinikwento nila sa atin kasi habang sila ay nagsasalita, alam nila nakapaligid daw yung mga ibang staff ni Acting Mayor Peña. Kaya ang sabi lang nila, yun lang, nirelay lang nila yung information na yun lang, sana daw ay hindi raw sila madamay o sana yung kontrata nila ay ma-renew at hindi maapektuhan nitong itong pagbabago nga ng liderato dito sa Makati, Connie. Alright, maraming salamat, Teresa Andrada, para sa update na yan.